Tatlong round, dalawang magkaibang estratehiya, scheme at build kontra direct punches at crowd bait. Sa video na ito, papalitan natin ang komentaryo ng mismong original na bars at tunog. Tutukan natin ang development ng mga angle, delivery-dependent na mga chant, at kung kailan nanalo ang craft laban sa instant crowd reaction. May mga bahagi sa transkripsyon na malabo o umaasa talaga sa pag-deliver, kaya kasama sa paliwanag ang antas ng kumpiyansa sa bawat paghuhusga. Round 1 ang pinaka-balance. Si Looney nagtatayo ng isang malinaw na konsepto, pari, exorcism, habang si Aklas sumisiksik ng direktang insulto at crowd hits. Pakinggan ang paraan ng framing ni Looney at ang dami ng one-liners ni Aklas. Una, pakinggan natin ang linya na nagtatakda ng persona. Ako ang pari ng tugma! Dito, naglalatag si Looney ng kanyang pari na identity. Mahalaga dahil pinapaliwanag nito ang mga ritual at chant na susunod. Ngayon, isang twist sa paraan ng pag-atake ni Looney. Pero dapat magpasalamat ka! Magpasalamat ka dahil tinanggal ko sa katawan mo lahat ng masasamang espiritu at mga engkanto. Pinapakita nito ang strategy ng pag-reframe. Ang insulto gumagalaw bilang sinasabing tulong, kaya nagiging condescending at mas masakit kaysa simpleng pambabastos. Pakinggan ang closer song may relihiyosong baluktot. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang lyrics kong mala-impacto! Malinis at madaling tandaan na substitution. Binibigyang kahulugan ang buong theme at nagiging epektibong closer on paper. Isang direktang call-out na nakaangkla sa exorcism motif. Sinapian ka na naman siguro ng espiritu ng maling-maligno pero wag ka mag-alala, Aklas! Ako ba? Pinananatili nito ang coherence ng tema habang binabanggit ang target. Nakatutulong para hindi magkalat ang imagery. Lumipat tayo kay Aklas. Isang brutal na personal humiliation. Up and down, tinitira ko yung misis mo. Malakas ang shock value at malinaw na crowd bait. Simple pero epektibo para mag-generate ng reaksyon. Isang lokal na simile pang reaksyon ng madla. Sobrang dami! Parang unlimited rice mo! Kaya uwi! Gamit ang cultural reference, is tumama ang linya at naging mas madaling ma-cheer ng audience. Isang paulit-ulit at theatrical na insulto mula kay Aklas. Tangina capital P! Pusi ang gago! Pusi ka talaga! Madaling ulitin at kainin ng crowd, nagpapakita kung bakit kumakayod ang kanyang set para sa instant impact. Maikling rebuttal na nagpapakita ng directness. Putangin na mo! Mas malakas ang tama ako! Diyan ka nagkakamali! Simple at malakas bilang isang retort. Naglilinaw ng intensyon ni Aklas na i-outbrag ang kalaban ng mabilis. Isang chant closer para i-send off ang kalaban. Uwi! Umuwi ka na! Tangina mo! Ito ang structural tool ni Aklas para mag-close na crowds-friendly. Energy over craft na taktika. Winner, Looney Slight. Dahil sa mas malinaw na thematic continuity at isang clever na substitution bilang closer, bahagya siyang nangibabaw sa technical writing at concept development. Aklas naman mas maraming instant punches at crowd hits na nagpakita ng live impact. Judgment, medyo nakamoderate ng medium confidence dahil may ilang garbled at delivery-dependent na linya sa transkripsyon. Round 2 contrast. Si Looney nagpatuloy sa isang coherent hygiene horror scheme na may maraming piled-up sensory payoffs. Si Aklas namely nagbigay ng bombastic hyperboles at status-undermining boasts. Simulan natin sa payoff na nagbubuo ng buong hygiene angle. Alam mo bang para lang makapaghanda ako sa mabaho mong anghit at maladragon mo na Brett, 2 araw ako nag-ensayo mag-rap sa loob ng baradong portalet? Isang vivid at nakakatawang imahe na nag-connect ng mga naunang smell lines at malinaw na crowd getter. Isang cinematic simile na nagpapalakas ng grotesque imagery.
Hindi ka mukhang living thing. Sa kakasinghot mo ng rugby sa bote ng Hidden Spring, mukha ka ng bangkay sa deleted scene na galing sa pelikulang hinango mula sa pinakabago nobela ni Stephen King. Nagbibigay ito ng escalating visual na nagpapalawak ng horror motif at nagpapakita ng layered reference work. Isang mabilis na brand pun na nag-crack ng tawa. Kaya sa tuwing ikaw ay ngumingiti, dumidilim. Ano ba tatak ng toothpaste mo, ha? Krispy Kreme? Compact at nakakaaliw. Nag-turn ng dental insult sa isang absurdong biro na madaling maalala. Pakinggan ang sensory list na nagpapalubha ng imahen. Mixed with crispy itik, chili, dili, sizzling sisig, chicken wings at Pritos ring. Ang piling-piling pagkain ay nagpapalakas ng olfactory disgust at tumutulong sa crowd reaction sa pamamagitan ng detalye. Isang wordplay na bumabalik sa cleaner na motif. Bakit di ka nalang magpaka-Mr. Bean at gawin mo Listerine yung Mr. Clean kasi hinangamoy-amoy sinuka ng lasing na beer at gin? Nagko-connect ang mga brand wordplays sa tema at nagpapakita ng craft sa pag-frame ng insulto. Isang metaline na naglalagay ng label sa buong sequence. Pinakitaan ko lang si Philip Ching kung paano gumawa ng killer scheme. Pinatitibay nito na sinadyang istruktura ang mga bars, kaya lumalabas na deliberate ang build. Ngayon mula kay Aklas, isang cosmic hyperbole. Ako! Di mo ko kilala no? Ako, planeta, ginagawa kong pulbos! Malakas at grandioso, akma sa kanyang penchant para sa comic book scale boasts, kahit hindi ito masyadong nakaangkla sa isang developed scheme. Isang pop culture tag para palakasin ang brag. Ako ang ama ng pinakamalakas sa kalawakan, tawagin mo ko si Thanos! Ang Thanos reference nagbibigay ng madaling imagistic shortcut para sa madla. Agad na naiintindihan ang intensity ng boss. Isang mas landable physical metaphor mula kay Aklas. Anong laso ng cobra? Tanga! Ihi ko yun! Mas konkretong threat kaysa ibang cosmic bars. Ito ang mas pisikal at madaling maramdaman ng audience. Isang maliit na twist bilang closer ni Aklas. Kaya ako hindi natutulog, binabantayan ko lang ang sarili ko! Pinapakita nito na ang kanyang kakaibang ugali ay sinusubukan gawing taktika. Isang tidy character payoff na nagtatapos ng sequence. Winner, Looney, clear. Sa round na ito, mas lumutang ang multi-bar scheme ni Looney at nag-accumulate ang mga payoffs habang nagbigay siya ng isang maagang rebuttal sa drug accusation. Aklas nagbigay ng makukulay at malalaking boasts pero maraming bars niya ang medyo opaque o parang cadence filler. Confidence medium dahil maraming delivery-dependent moments sa parehong panig. Round 3, pinal na palitan. Looney nag-deliver ng dense at well-structured payoffs. Sun, Moon, Burial Civic Development, habang si Aklas umasa sa persona at isang malikhain na insect enumeration. Unang highlight, isang compact metaphor ng preparation at natural superiority. Lagi mong tandaan, kasi isang buwan mong pinagpuyatan yung mga bara mo para lang gandahan samantalang ikaw isang araw lang kitang pinaghandaan. Malinaw at epektibo. Ginamit ni Looney ang kontrast ng panahon ng paghahanda para ipakita kanyang dominance at efficiency. Isang anticlimax na nagbabawas ng intimidation sa kalaban. Malaman-laman ko ng istapa lang pala sa Angel's Burger. Nakakatawang deflation. Pinapalitan ang malubhang crime ng petty estafa, kaya nade-demystify ang reputasyon ng kalaban. Isang imaginative escalation pagkatapos ng burial threat. Hindi ka na makakabaon kasi papatagin ko ng graba at adobe yung kalsada para doble. Tapos papatagin ko ng basketball court at saka paradahan ng kotse. Nagko-convert ang pananakot sa absurd civic development, isang distinctive image na nagbibigay dark humor sa menace. Isang mas tahimik na rhetorical payoff pagkatapos ng marahas na imagery. Yung panaginip ng alikabok na to'y mistulang mga ilusyong nawala. Nagbibigay ng poetic closure at ni-reframe ang pagkawasak bilang paglipas ng mga pangarap na nagpapalalim sa epekto. Isang graphic taboo insult para sa visceral reaction. Kung yan lang din ang ipapamalas mo, Aklas, dapat pinutok ka na lang ng tatay mo sa labas o kaya sana nilunok na lang ng nanay mo yung katas. Shock-driven line na naglalayong makakuha ng instant,
marahas na reaksyon mula sa crowd, epektibo kung maayos ang pag-deliver, isang compact, visual one-liner tungkol sa payat ng kalaban. Sa sobrang payat, mas mataba pa yata yung buto sa laman. Madaling i-visualize at replayable. Tampok ang kakayahan ni Looney sa short, sharp punches. Balik kay Aklas. Isang rhythmic insect enumeration. Kakagating ka ng ipis! Lalablamin ka ng putakte! Kukuligligin ka ng mga kuliglig! Isa-isang dadapo na mga paru-paro! Ang mga Malikain ang listahan at nagbibigay ng escalation at ritmo. Pwede mag-work live kapag malinaw ang delivery. Isang diretso at dominanteng utos mula kay Aklas. mga bara mo, bad shit parang Brits Wing! Langapin mo ang hininga ko! Simple at confrontational, madaling i-cheer ng madla. Ang simile, bago nito medyo awkward, pero ang command mismo ay punchy. Persona work. Ang pag-angkin ng pagka-alien. Putangin na palibasa! Tao lang! Hindi naman ako tao eh! Di ba? Pure alien breed to! Nagbibigay ito ng ibang ness at dahilan para sa hyperbole. Kailangan lang ng matibay na delivery para maging convincing. Isang ominous closing threat tungkol sa panaginip. Putangin na nyo lahat! Di ko lang kayo dadalawin! Sa inyong panaginip, aaraw-arawin ko kayo! Tinatransform ng linya ang pisikal na banta sa psychological dominance, kaya nagiiwan ng nakakatakot na impression kung naibigay ng tama. Winner, Looney, clear. Sa tekstong ito, mas malinaw ang density at payoff ng mga linya ni Looney. Nakaayos ang mga setup at punch para magbunga ng mas malakas na closing. Aklas nagpakita ng malikhain at rhythmic moments, pero maraming garbled of filler lines ang nagpabawas ng technical polish. Kaya hindi nito na-sustain ang pressure. Antas ng kumpiyansa, medium, dahil may delivery dependent at garbled na bahagi. Looney wins 3-0. Rounds R1 slide, R2 clear, R3 clear. Final scorecard, Looney 3, Aklas 0. Decision basis sa pattern na mas consistent si Looney sa angle development at multi-bar payoffs, habang si Aklas madalas umasa sa mataas na punch frequency at crowd-pleasing one-liners. Ilang bahagi ang nakadepende sa delivery o may garbled na transcription, kaya moderate ang confidence sa ilan sa mga paghuhusga. Salamat sa panonood. Kung may gusto kayong idetalye pa o linawin na bahagi ng round, sabihin lang at susuriin natin ng mas malalim. Paalala, maraming linya dito ang delivery dependent o medyo garbled sa transcription, kaya may bahagi ng editorial uncertainty sa text-only assessment.